Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Webes mga idol, no? So eto, nangyari, sino mga nakasabay kagabi? Sino mga nag-trade kagabi? Medyo hindi ko naabutan tong drop na to kasi alas 12 na to. Ano oras ba to? Alas 12 na, naantok na ako niyan. Mga lodi, aga ako natulog kagabi, alas 12, maaga na, no? Check nga natin yung mga position ko diyan. Ayan, no, ito yung mga position ko dito. Mga lodi, nag-trade tayo dyan. Medyo nanalo tayo ng konti dyan. So, ngayon, meron tayong position dito banda. Ayan, saan na ba? Pakita ko muna. Ayan, dito, no? So, meron tayong position dito. Kasi, iniisip ko, ito na yung resistance, yung 95, eh. No? Humalik pa nga siya sa 95, oh. Kumis sa 95, pero hindi niya na-break. No, so naka-short tayo mga idol. So ito ongoing, na. So ayan yung ating trade ngayon. So bababa ko na to ng mga dito. Para kahit bumalik siya, hindi na tayo talo. Ayan, 6 buy piece. So buy piece na tayo diyan, mga idol, pero ongoing tayo, no? Ayan. So okay lang 'yan, mga lodi. So ito, mag-update na muna tayo bago tayo mag-start. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung ating BitGet. Ito, kung gusto nyo mag-trade, kung gusto nyo mag-bodega, kung gusto nyo mag-copy trading, mag-demo trading, mag-aral mag-trade, nandito na lahat sa BitGet, mga idol, no? Register kayo dyan sa ating link. Check nyo rin lahat ng link dyan sa baba. Mga lodi, medyo malulupit yung mga link dyan. At huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, mga idol. Pinakamalupit na gagawin nyo ngayong araw is i-like ang ating video para mag-pump na ang BTC. Pero huwag ngayon dahil naka-short ako, mga idol, no? So, ayan. Ayan So, punta na tayo sa ating news. Grabe ito, mga lodi. Ang tindi nito, nag-trending to. Simula kagabi, trending to. Ngayong araw, no? Sabi dito, the pump pan drama continues. The kid just created a coin called Quant. So, yung bata, mga lodi, gumawa siya ng token. Yung Quant. Gumawa siya sa pump pan, mga lodi, ng token. Tapos, he launched it on pump pan and ragged it for 30,000 USDT, mga idol. Isipin nyo, gumawa siya ng token, tapos nung nag-pump parang nag-rag pull siya. So kumita siya ng $30,000, $1 million yun. Mga lodi, isipin mo gumawa. So dahil dyan, mga idol, basahin natin to. In response to the child dragging the coin, the crypto community took over and ran the coin, sending it to 90 million. So, nung nirag niya, mga idol, pinataas pa ng community, so naiwan siya. He's originally holding worth $4,500 dollars plus, no? Ay, 4,500,000. After the CTO took over, they doxed his name, address, and school. So, ito, mga idol, dahil dito sa issue na to, maraming mga crypto influencer yung nagtuturo na ngayon kung paano maggumawa ng token. Madali lang gumawa ng token, mga idol. Tapos sabi ko nga mas madali sana kung sa Solana. Tapos sinearch ko sa YouTube, ang dali lang pala. For free. Ayan, may mga for free pa nga. Pero meron din mga may bayad. Ito yung pinanood ko. Madali lang, mga idol, no? Pwede kang gumawa ng sarili mong token. Pero syempre, may mga risk dyan, no? Kung irarag pull mo lang, baka hindi ka umunlad dyan, mga idol, no? Pero pwede, madaling gumawa ng token, mga lodi. Sabi nga dito, 5 minutes, makagawa ka na ng token mo, eh. Diba? So, ayan, mga lodi, kayo, sasabihan ko kayo. Kung mangi-scam lang kayo, huwag yun ang gawin. Mga lods, no? Baka gayahin nyo yung Lodi coin. Huwag nyo gawin, mga idol, So, ayun yun sa akin dyan, although, kahit sino kasi pwedeng gumawa pa. Kumbaga, kailangan mo lang ng mga wallet, kukunik-kunik mo lang siya sa wallet mo. So, wag mong gawin, mga lodi. Nako, mukhang nauudyok na gumawa ng mga sariling token to mga nanonood sa akin, So ako hindi ako kasi syempre isipin nila, uy,
bull market ngayon, sasabay ako, gagawa ako ng sarili kong token, kikita ako nito, mga idol. No, ganun yung isipin ng iba dyan, mga lodi. So, bahala kayo mga lods Ako, sinabi ko lang sa inyo, sabi ko sa inyo, hindi porkit masama, mabuti, bias nating i-news, ibabalita. Hindi, basta kung ano yung nakita natin, ayun yung ibabalita natin. So, ito, trending to ngayon. Yung bata na to, na although naiwan siya, pero kumita pa rin siya ng 30,000. Diba? $30,000 mga idol. Pero, alam ko parang ginantihan siya ng mga ng mga community eh. So, hindi natin alam. Naka-live kasi siya eh. Mga idol eh. Ayan live nung nakita niya nag-pump nung na-band na. No, na-band na yung token. Nakita niya. Tas pumalo na yung niya. Naka-live siya. Siyempre nakita siya tas nag-dirty finger pa siya. So, siguro yung mga bumili na bad trip sa kanya. So, gagantihan siya ngayon. So, ayun bahala kayo dyan mga lodi. Basta ito, trending ngayon to. Hanapin nyo na lang yung Kid Created Quant Coin. Ayan, sa X, no? Para malaman nyo yung mga balita. Pero, ayun lang naman siya eh. Basta nangyari, nung nag-pump, parang nirag niya. Tapos, ayun, nagalit yung iba. Ayan, parang ginantihan siya dito sa news na to. So, maraming comment. Hindi lang ito yung rito post. Marami pang nag-post sa kanya. Ito lang kasing gumawa ng thread eh. Kaya siya yung inano ko. So, punta na tayo sa ating Bitcoin. Bitcoin news na tayo mga idol. Alam nyo ba na ang Bitcoin is napakalaki ng market cap? Kahit pagsamasamahin mo yung tatlong pinakamalalaking bangko sa mundo, hindi pa rin sila aabot sa market cap ng Bitcoin. No? Ang market cap ng Bitcoin is 1.85 trillion. JP Morgan nasa 684 billion lang. Bank of America nasa 356 billion lang. At yung IC Bank of China 280 billion lang po, no, mga lodi. So, walayo, no, sa ating market cap ng BTC. Tapos, ito naman, ito yung sa kay Trump to, mga idol, no. Trump considers creating the first ever White House crypto roll, mga lodi, no. So, marami nga nagsasabi, baka si Brian Armstrong kasi kinausap siya ni Donald Trump. Kilala niyo si Brian Armstrong, 'di ba? Yung developer o CEO ng Coinbase. So, yun naku, grabe talaga magiging 2025 natin. Alam niyo mga lodi, once na maupo si Trump, tapos lahat ng i-appoint niya na puro pro crypto sa next year. Sa imagine niyo lahat ng iuupo ni Trump puro pro crypto sa next year 2025. Ang bull run natin 2025 mga lodi. Imagine kung ano mangyayari sa mga coins natin, mga lodi. Kung gaano kataas yung lipad niyan, baka hindi nyo na mahabol yan. Sobrang taas ng lipad dahil dito kay Boss Trump, no? Sabi nga ni Coach Miranda, ngayong 2024 daw, iririgalo daw kay Trump yung 100,000 Bitcoin na price, mga lodi, no? So, ayun yung napanood ko sa kanya kanina, nag-almusal ako. So, ayun, sabi ko, ganun ba? Okay pwede So, ayun. Pero syempre, nag-ano lang naman tayo nag-scalp lang tayo, mga idol. Alam nyo, puro gaspi lang ako dito Mga lods Yung trade ko kagabi, halos puro gaspi lang yan Yan yung trade ko dito. So, ang makita ko lang dyan, 5 USDT, 7, 3, ganun, 4, ganun lang makita ko dyan. Iniipon ko lang, maliit-liit lang yan, mga lodi. Pero kung susumahin natin, lumalaki yan, syempre. Kasi kahapon nasa 100 plus lang yung aking USDT dito. Pero ngayon may 126 tayo dito. Tapos meron tayong puhunan na 100 nga to So ngayon 94. Ayan, kasi sa Gaspi. So nasa 200 plus yan, 230 something, mga idol. So ngayon, positive tayo ng 18. Pero hindi ko muna siya kinukuha, mga lodi, no? Hinahayaan ko lang. Pag tinamaan niya yung ating stop loss dito, it's okay kasi hindi tayo talo doon. Panalo tayo ng mga kahit mga 4 o 5 dollars lang dyan, no, pag tinamaan yan. Pero kung bumaba naman siya dito, abutin niya to, di pwede na tayo mag-isip kung kukunin natin siya o hindi, diba? Kasi kapag bumaba yan dyan, it's either kukunin ko siya para maglong na ako kasi baka mag-bounce na
'Di ba? Parang ganun. Pero dito kasi medyo mahina pa ang bounce niyan, sa tingin ko na medyo mahina ang pwersa dito. Ayan na nga, nag-bounce na nga siya. Doon sakto. Sakto. Dito yan eh. Dito ko siya sinilip eh. So, nag-bounce siya dyan. So, baka i-break niya ulit yan, balikan. No, so, ayun lang yung sinasabi ko dito mga Lodi. Chill lang tayo mag-trade. Pag tinamaan yung stop loss natin, di naman tayo tali dyan. Panalo pa tayo ng mga ilang dolyar dyan, mga Lods. Pero once na bumaba yan, ayun yung hinahabol natin. Ayoko lang na... Kasi once na tinamaan niya itong stop loss natin, ang chance niyan is baka try niya ulit break into. So, dito na ulit tayo maghahanap ng position ng short. Kasi kung hindi natin lalagyan ng stop loss yan, tas andito na yung stop loss natin, baka matamaan. So, hindi pa tayo, natalo pa tayo. Imbis na dito, panalo ka lang ng ilang dollars, tapos abangan mo na lang siya ulit eh. 'Di ba? So, parang ganun yan. So, ayun yung mga chances pag nagtitrade ka. Pwedeng kunin mo na dito, tapos yung chance na hindi mo makuha yung baba, kasi naging, kumbaga, okay ka na dito, profit na. Eh ako, medyo greedy. So, dito lang tayo sa stop loss na medyo may makukuha pa tayong konti. At may chance pa tayong baka bumaba to, baka yung probability na bumaba siya is makuha pa natin, di ba? Kasi dito yung position natin sa 90.48 eh, 90.48. So ayan, sana mag-drop. Pero pag hindi, okay lang, walang problema doon, panalo pa tayo ng ilang dollars. Tas tiyempo na lang tayo ulit, di ba? So ganun, dulo-dulo yung chinichempohan natin. Ayoko tumempo sa ano eh. Ito, pakita ko sa inyo. Kunyari, ito yung dulo, no? Andito kayo. Ayan dyan. Halimbawa yan. So, ang kalahati niyan, ito, di ba? So, kapag yung price is nandito naglalaro sa kalahati, hindi ako pumaposition dyan. Kasi ano eh, delegates dyan eh. Masi-shake out ka dyan. So, mas magandang puposition. It's either tamaan niya na itong dulo or dito na. Ganun lang, no? Kasi mabuboring ka dyan ng matagal. May kita mo, ma-positive ka. May kita mo, mag-negative ka. Positive, negative. So, hindi mo alam. So maganda, abangan mo na lang yung dulo-dulo. Diba? Kung pag napunta na siya doon, it's either mabibreak, magda-drop pa siya, o kung dito naman magpapampa siya, ayun na yung pinakaisipin mo na lang, mga Lodi, no? Kasi ngayon nasa tayo, discovery price tayo eh, tama ba yan? Pag nandito, pag umangat dito, wala ka nang guguhitan diyan para sa resistance. Kasi ayun yung all-time high eh. Di ba? Pag all-time high yan, wala kang resistance na tignan diyan. So, yun lang yun. Mga Lodi, doon ka na mag-iisip kung hanggang saan. Kasi pagka ganon, ang iniisip ko dyan, kunyari, dito sa 95, ang resistance ko na dyan, 95.8. Ganon. Although walang resistance na 95.8 resistance ko. Yun dyan ako maglalagay ng stop loss. Pag tinamaan, nako, mukhang na yun. Pag tinamaan 95.8, malamang magna 96 na yan. Di ba? So, doon ka na mag-aabang ulit sa 96. Hindi mo na sasalubungin yung mo, yung trade mo, hindi mo na kukontrahin. Ganun, no? So, saan na tayo? Itong batang sutoy, no? So, ayan wag niyong gayahin to. Although pwede kayo gumawa ng token nyo, wag niyong gayahin. Kasi sira ang buhay. Nako, pag gumawa ka ng token, may mga free, meron ding may mga bayad. Tapos, syempre, yung app na gagawan mo nun, mga Lodi, hindi pa siya malilist sa mga Binance. Wala pa nga, hindi pa malilist yun, mga Lodi. Ngayon, may market cap na kailangang arokin para malist ka sa Solana meme coins, no? Tatanggapin ka ng Radiant na Basta yun, mapapanood nyo yun kapag pinanood nyo tayo. Malalaman nyo pag pinanood nyo to. And how to make $1 million Solana meme coin. So, panoorin nyo yan. How to create Solana plus liquidity pool. So, marami kayo makikitang mga video para gumawa kayo ng sarili nyong token. Pero, hindi ko lang kung may risk yun. Bahala kayo mga idol. Hindi ko pa tinatry, nakita ko lang eh. Kasi naging interesado lang ako nung nakita ko to. Sabi ko, wow, talinong bata diba? Gumawa ng token, tapos kumita. Damn, sabi ko sa kanya, no? Pero syempre, hindi naman ganun inisip ko, kung nagawa ng bata yun, kaya kong gawin. Kaya lang, dahil ganun, parang too good to be true siya, mukhang hindi siya ganun ka, parang nakachamba lang siguro to si bata. Parang ganun yung naisip ko. So, bahala kayo kung gusto nyo i-try. At least may information kayo na nakakuha sa akin. Yun lang yun. Ako hindi ko gagawin yan, mga Lodi, promise. Hindi ko gagawin. So, magti-trade lang ako. Mas gusto ko mag-trade eh.
So ito na nga, no? Saan na tayo? Dito na tayo. Bukod sa gagawin ni Trump na crypto roll, mga Lodi, White House crypto roll, eto naman si Elon Musk naman tsaka si Vivek Ramaswamy to launch Dogecast, no? Podcast for the Department of Government Efficiency. So ayun yung gagawin ni Trump tsaka ni Vivek, mga Lodi. Magkakaroon sila ng program, parang podcast po, no? Mag-i-interview sila ng mga something na nangungurakot. O ikaw, ba't kinurakot mo yung pera? Anong masabi mo doon? Ganun siguro. So hindi pa natin alam. Ayan, we want to solve the problem, so stay tuned. We're going to information about when Dogecast are going to begin. So ayan, mga idol, no? Uy. Tapos eto naman. Eto. Pumutok din to kahapon, mga Lodi, yung sinabi ni Michael Saylor. Kilala niyo si Michael Saylor? Yung big whale ng Bitcoin. Sinabi niya, hindi niya raw sinasuggest ang XRP. Mga Lodi, ito sabi dito. Alam ko na nasasabihin niya yun ni Michael Saylor, mga idol Sabi dito, Michael Saylor knows what's coming. XRP isn't just another competitor. It's a game changer poised to shake up Bitcoin's dominance. Mga Lodi, so para sa akin, pinatunayan niya lang na napakalupit ng XRP dahil sinabi niya yun. Kasi alam nyo, yung mga ganito, pinipigilan nilang magbanggit ng kahit ano, no? Kahit na sinabi sa kanya na, uy, magkano ka ba ng XRP? Pwede niyang sabihin na, wala akong munang comment dyan kasi hindi ko alam. Pwede niyang ganunin Mga Lodi, kaya lang sinabi niya na hindi niya sinasuggest kasi hindi raw security daw, pero alam naman natin na hindi security yung XRP, sinabi na nung judge, 'di ba? So hindi niya alam ata 'yon. Hindi na security, na napagdesisyonan na, no? So ayun nga yung parang naisip ko agad doon na talagang natatakot ata na malampasan ng XRP yung Bitcoin. Pero sabihin na nating malabo pa sa ngayon 'yun. Mga Lodi, no, pero nasa inyo 'yan. Hindi ko ano niya. Siyempre si Michael Saylor 'yan, maski ako idol ko 'yan Pero nagkaroon lang ako ng parang isipin kung ba't niya sinabi 'yun. Siguro nga tama tong si Brett. Na, alam niya yung he knows what's coming. It's just another competitor. So competitor kasi ng Bitcoin si XRP. No, bakit ko naman nasabi 'yun? Baka sinasabi mo lang 'yan, J-Blue. Kasi bias ka sa XRP, wala kang hawak ng Bitcoin. Eto, mga Lodi. Now, Ripple has assigned banks IDs to over 500 banks. Are you paying attention yet, mga idol? So halos sobrang daming bangko ang partner ng Ripple, mga Lodi. Kita niyan, halos 500 sa buong mundo 'yan Sa buong mundo, mga idol. Tapos ito naman, bakit daw magsi-surge o magpa-pump yung ating XRP? Anong mga reason? Kasi sinasabi, hype lang. Ba't ba hype yan? Di ba? Ano bang meron? Ba't sila hype? Hoy, magkano na? 33 USDT na. Sana ito yung first target natin yung guhit na to. 33 pa lang Mga ano yan, mag-P50 yan. Hindi, joke lang. Tayo na lang natin, baka mag-drop yan dito. Pag nag-drop yan, ibababa natin yung stop loss natin. Ano ba mga reason, mga idol? Sabi dito, regulatory optimism dahil nga si Gensler is magre-resign. Isa yan sa mga magiging malaking epekto sa XRP yan. Market anticipation of an XRP ETF. So marami nang nag-file ng mga spot ETF ng XRP. So isa rin yan, mga idol. Trump election win. So ayun na nga. Ang election win naman ni Trump hindi lang sa XRP yan. Sa lahat yan. Pangkalahatan, especially Bitcoin, syempre. Ripple IPO plans. Ripple, the company behind the XRP, has also hinted at plans for an initial public offering. Di ba? Tapos settlement and legal clarity. Earlier this year, Ripple achieved partial victory in its prolonged legal battle with the SEC. This win brought much needed clarity about XRP status. So once naman palitan si Gary Gensler, mga Lodi, wala nang kahirap-hirap maayos tong masisettle na nila to, mga Lodi, yung kanilang kaso na yan. At sabi nga ni Brad Garlinghouse, di ba, nung hindi nakikialam yung SEC sa XRP, number 2 ang XRP, no? Na pinakamahalagang coin sa crypto world. So hintayin natin, mga Lodi, no? Growing institutional interest, isa pa yan, no? Surge even higher pag
Why XRP could surge even higher? Ito pa, no? Ano yung institutional interest, mga lodi, nakita nyo naman, no? Grabe na, oh. Halos 500 bangko na yan, no? Ripple Strategic Partnership, so hindi lang mga bangko, marami pang gusto silang maging partner. Enhanced use cases, so ayun. So dito pa lang sa XRP, sa mga partnership pa lang, alam na natin mga idol eh. So alam ko na rin kung bakit sinabi niya ni Michael Saylor. No, pero hindi tayo sa kanya, idol pa rin natin 'yan kasi marami ring tiniis 'yan para lang sa crypto, no? So marami ring trash talk na tinanggap to dati nung bumibili siya ng napakababang crypto, ng Bitcoin, no? Pero nalampasan niya. So idol din natin 'yan. Kaya lang syempre lahat naman tayo may hidden interest sa isang bagay. So meron siguro siyang sa XRP. Alam nyo, magtataka ka bakit gusto nilang i-down yung XRP. Parang parang nakakapagtaka yun eh. 'Di ba? Yung SEC talagang ayaw nilang pangatin yung XRP. Bakit? Ang tanong bakit? Mga lodi, no? Hindi katulad ng mga ibang coins, sinahayaan lang nila, 'di ba? Solana, Ethereum, nahayaan lang nila. But yung XRP hindi, 'di ba? Talagang ayaw nilang ayaw nila. Ang dami nilang issue. Mga issue meron to eh. So ayan, no, grabe. So sa akin dahil dito lalo akong magbubudega ng XRP eh. So ayan. So na, bumalik na tayo sa 30. 30 na lang ulit mga idol. Pero sa akin, no, chill trade lang tayo, sabi ko sa inyo. Kahit tamaan yan, ox lang sa atin yan mga idol, no. Mas maganda kasi yung trading volume natin sa Bitget is lumalaki. No, ayun yung importante sa akin mga idol, yung trading volume ng Bitget. Yung account ko sa Bitget, habang nagtitrade tayo, lumalaki yung trading volume natin. So, medyo maganda yun once na nakalagay ka sa Bitget. May mga may mga positive sa account mo, no? So, ganun yung natin, kaya nagtitrade tayo. Although sabi nyo, that Kuya Jeb, kinuha mo na yung 30 USDT, sayang yun, 1.9 din yan, no? Sabi, sa akin naman, hindi. Okay lang yun, mga lodi. Paano pag bumaba pa siya dito? Ito yung first target natin eh. So, ito yung pangalawa nating target. Pero mukhang malabo na yan. Baka mag-bounce na sa 93.5 to. No? Ayan. Ay, sa 93.5 nga. Dito sa 93.8. Baka mag-bounce na yan dito. So, hindi malabong take profit natin pag umabot na siya rito. No? Yan yung ating target dyan. Pero once na mabilis na tumagos yun dyan, syempre, lock na tayo dito. Tapos bahala na siya kung mababa pa siya o hindi. Na? So, ayun. Ayun ang ating update ngayon. So, basahin natin, check natin yung mga coins natin. Grabe. So, bumababa na po. 0.18. Uy, medyo nag-drop sa SLP Sumabay sa trade natin Excess natin, ganyan di tsura, mga idol. 319. Ron coins natin, ganun din ba? 80, 70, 78 na namin siya, 78. Nako, ang garap niyan. Pagdag 40 kaya 50, medyo maglalagay ako ng malaking asset dyan. Pag bumaba pa ng ganun yan, mga lodi. So, Ron coins natin, 78 pixel natin. Pixel. 10 pesos po ang ating pixel, no? 10 pesos. So, ayan, yan. So, basahin natin mga comment nyong malulupit. May mga katanungan, sasagutin natin yan. Sa abot ng ating makakaya. So, ayan. So, ito. Shoutout muna tayo. Salamat sa mga nagko-comment, nagla-like ng video. Sa mga gusto ng ganitong content, everyday news tayo sa crypto. Subscribe na kayo mga idol. Kulit nyo pala pag di kayo nagsusubscribe. Christopher, shoutout sa'yo. Junel Nail, Lucian si Chirico. Present pa shoutout kayo, Jeblo from Phoenix, Arizona, USA. Malapit na ako pauwi ni Trump. Hindi, ano ka naman ata eh. Tawag dito, kumpleto ka naman ata sa papeles. Diba? Okay lang yan mga lodi. Masarap mabuhay sa US, di ba? So si Chirico, shoutout sa'yo. Hansel Manggao, syempre. Ito si J Crypto, Bong Pepe Doge, XRP yan ng hold ko, boss. So yan, parehas tayo ng hold, no? Gemini, shoutout sa iyo. Hold your horses. Mag-withdraw muna ako pang shopping sa Thanksgiving, 50% off mga sapatos.
Ayun nga, no? Pag December, maraming sale. Mga Lodi. Si Magma. Ayan, shoutout sa'yo. Palike ang... Ay, ako pala yan. Bobo talaga. 19 like idol. Aga upload. Ayan, po, maaga tayo ngayon. Predicted na pala ng Simpson. Grabe talaga Simpson. Marami na pipredict yan. Pwede yun idol kung base sa quest yung reward. Earnings parang gaya nung Axie Classic dati. Opo, ayun yung nga yung hinihintay natin eh. Ang baba ng Ron, ganda magbodega ngayon yan. Oo nga eh. Nag-aabang yata ng news sa Axie Idol like kung ano yung mga new mechanics, runes, charms, etc. Mamaya, ang ano ata nila ngayon, yung ano yung bump, ano ba yun? Monster, dali. Sinugod na naman ng bot chat. Oo nga eh. Yung mga Axie na nakakatakot. Monster Axie ba yun? Eto, Nightmare. Tama ba? Nightmare Axie. Meron ako nakita kanina. Nasaan yun? Nawala na. Hindi pala sa Axie nakapost yun. So, tapos na kasi yung season eh. No? Ano na tayo? Off-season na tayo eh. Tama ba? Ba't 18 hours lang to? Ba't pag tinignan ko yung aking naka-off-season tayo? Check natin. Check ko yung origin Nawala na yung mga ayun, ito yung mga ganyan Nightmare Axie. So ito yung mga Nightmare Axie. Parang ito yung trending ngayon sa Axie. So wala kasi ako mga ganyan, mga idol Season 11. Season 11, rare season pala. Ayan, pala tayo. Ayun pala yung pisa ngayon. Kala ko off-season. Laro lang kasi ako ng laro Hindi ko tinitignan. Rare era. Ayan. Ito yung mga prize pool natin, mga idol, baka dito na yung yung tawag dito, Nightmare Axie Arena debut. 80k AXS Season 11 prize pool. Magkano yung 80k? Tingnan natin AXS. Ngayon lang yung mga gusto kong tingnan kung magkano yung 80,000? Tama ba? Laki. 80,000 AXS? Uy. 2, 3, 4, 5, 6. 25 million? 25 million pesos, mga Lodi. Tama ba yan? So yung nakalagay dito, price pool, 25 million. Yung laki. Runes upgrading and increase collect. Sige, itong mga sunod na itatopic natin, mga idol, sa Axie Infinity, Sa susunod na video natin, ito itatopic natin yung bago ngayong Season 11, kung ano yung mga event na pwede mangyari dito. Uy, malapit na tayo sa target. 42. Ayan na. Ayaw pa kasing abutin Sabi sa inyo, mga nasa 50 din yan 50 din yan. Kasi dito tayo nakapwesto. Medyo mataas-taas Abutin mo na, babes. Tagal naman. Baba ako na nga to. Baba na natin. Baka masayang Dito na lang ayan. So, meron na tayong sure na 26, So, drop some money na yan. Drop some money. Si Robos. Si Boss Robo ko So, ayan. Basa-basa. Ayan. Ang okay po, Kuya Jeb. Ang okay po, Kuya Jeb. Ayan. Sa Axie dyan. Parang palabas lang ni Ding Dong Dantes. Kakaba-kaba. Ano yun? Si Boss Robocoin yan yung unang napanood ko sa YouTube na napakalinaw mag-explain sa Bitcoin, Ayan. Sa kanya ako natuto nung time na nagsimula ako ng crypto. Lagi ko pa sinasabayan yung intro niya na good day mga katropa tambay. Katropa tambay yun, hindi ka pro tambay. Tama ba ako o mali ako? Alam ko, ganun pagkakarinig ko maganda nga, good day mga katropa tambay. Kapro tambay ba yun? Hindi ko alam Alam ko katropa tambay And for today's video,
Ayos lang video niya nung mula basic na panood ko na. Ngayon, hindi na siya nag-upload ng video. Puro live na lang. Opo, puro live trade. Ang lupit nga eh. Ako, lagi ako nanonood doon pero hindi ako nagko-comment. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nag-comment ako doon, ang daming mga tinatawag na ako, "Uy, Kuya Jeblo, Kuya Jeblo." Nahiya ako kay Boss Robo eh. Sabihin, nagpapansin ako doon, tapos nagpapatawag lang ako ng pangalan. So, hindi na ako nagko-comment, nanonood lang ako sa kanya. Lagi ko na lang nilalike yung video niya. Minsan na lang, siguro pag may tanong ako, magko-comment ako kay Boss Robo. Nahiya ako eh. Kasi pag nagko-comment ako, lagi akong mini-mention eh. Ayan. Si Spaglen Dumper yun, no? Si Clemente Tolentino. Sino si Boss Robo? Si Stock Tamba yun, idol. To, para malaman mo. Ilang beses ko nang sinasabi to. Pang mga papanoorin nyo kung gusto nyo matuto, eto, si Stock Tambay, tsaka si KGX. Si Mark Lerma. Ayan. Hanapin yan, Stock Tambay. Tapos eto. Hop. Ayan. Si Idol KGX. Ayan, oh. Ayan ang panoorin nyo para matuto kayo mag-crypto. Diyan ako natuto sa dalawa na yan. Mga idol ko yan. Ayan. May ilalan siyang Coinbase soon sa coins 50. Na coins 50. Yung mga coins na kasama dyan, high chance na malaki gains this bull cycle. O, ayan. Ano ba yung mga coins dyan, idol? Ano yan? Ano yan? Cheyenne, try nyo baka pumaldo. Oh, yan sabi ni video. Daddy Axie, shoutout sa iyo. Kung NFT game na parang ML, meron na boss. Naglaro kami ng Arena of Fate. Arena of Fate? Oh, hindi sumikat. Bakit hindi sumikat, idol? Oy, baka mabura. Konti lang community. Ha? Ito. Paano makaka-earn? Nagtanong tuloy bigla. Ay, 1 year ago na pala ito eh. Oh. Hindi siya sumikat. Baka kulang sa kulang sa tawag dun yung boost. Yung tawag dito. Promotion. Hindi na po promote, mga idol, no? Hindi na po promote yung ating Arena of Fate. Ongoing pa rin ba ito ngayon, idol? Tsaka paano? Titignan ko nga itong Arena of Fate na yan. Yan mo, titignan natin yun. Si Amante Dison, Boss Jeb, kaya baka alphabetical kasi ayaw nila i-hype XRP. Pero ang totoo, XRP talaga number 1 dyan. Shoutout, boss! Thanks sa mga news mo. Ayan, naman, syempre XRP, number 1. Nag-TP ako, boss, last week tapos nilagay ko lahat sa Shiba. Wrong move yata, bumaba. Pero pag nag-pump kahit konti si Shiba, TP ako ulit. Lipat ko. Lipat ka ng lipat, No? Ay, nasa inyo yan, discarding yan, mga idol, Ako kasi puro bodega na lang ako ngayon, Dagdag, hindi lipat, Idol, explain mo difference ng spot future trading. Mas gusto ko explanation. Sinabi ko na. Yung mga nakaraan, mga idol, medyo mahaba kasi yung explanation dun. Pinaka-explanation dun, kapag nakaspot ka, ang binibili mo token. No? So, kung ano man yung mangyari sa token, ganun yung mangyayari sa asset mo. Kasi binili mo token, Kung tumaas token, tataas yung asset mo. Pag bumaba. Pero kapag naman sa futures, mga lodi, ang binibili mo dun yung futures ng token. It's either bibilin mo siya, nahulaan mo na pataas siya, di maglulong ka. Hulaan mo na pababa siya, mag-short ka. Ganun yun. Futures yung bibilin mo. Yung futures ng token na yun, hindi mismo yung token. Di ba? Ganun. Boss, ano kaya future ng Ronin? Rug pull na ba yan? Abandon na ba yan? Walang improvement na ba yan? Nagtaasan na ba yan? Taasan lahat si Ron pababa. O ito, bibigyan ka ng explanation ni Chris, ni Chris Cilindro. Mag-research ka para para mo na rin sinabi na rug pull ang XRP sa sobrang tagal ng walang kilos. Tama. 2 years walang kilos yung XRP. Ano na ngayon ng XRP bumulusok, 'di ba? Huwag ka sa presyo ng coin nagbabase. Pag-aralan mo yung mismong project. Ang RON ay token na gamit ng network, di lang basta coin. Pag-aralan mo rin ibig sabihin ng rug pull. Pero choice mo pa rin 'yan kung gusto mo maging
Si Chris Cilindro nagtuturo habang pinapagalitan ka eh. Ganun yun si Idol eh. Pero shoutout sa inyong dalawa. Joseph Berdin, ayan. Present Idol, pang 47, 3 years ko na iniipon ng SLP at Tron. Idol, sana may himala. Oo naman Idol, maghintay lang kasi kayo mga Lodi eh. Ayun tayo eh. Kasi yung iba, yung iba, ba't naglagay ako ngayon, ba't di pa ako yung mayaman? Taragis yan. Ganun agad yung iniisip eh. Mga Lodi, tandaan nyo ako, 2021. So, ibig sabihin, halos 4 years ko nang inihintay magsitaas yung aking mga coins. 4 years. Tas kayo, ilang buwan pa lang, gusto nyo yumaman na kayo. Pero, syempre, natural lang naisipin nyo yun. Kasi, nasa crypto kayo. Pero kung alam nyo talaga yung crypto, mga Lodi, hindi kayo magmamadali. Sabi nga ni Warren Buffett, mga idol, no? If you can't hold your token or your asset in 5 to 10 years, mas magandang wag mo na siyang bilhin o wag mo na siyang i-hold, sabi niya. Nagtagalog dyan nung huli na kasi hindi niya na ma-English eh. Kaya sabi niya, if you can't hold your token 5 years to 10 years, wag mo nang bilhin, wag mo nang i-hold. Ganun, sabi niya. Ganun na ganun. Salamat sa paalala, Kape Lodi, habang nanonood ng Dugo ang Portfolio. Grabe naman si Idol. Sa Kaspa, Brad, nasa Kraken na, kaso sell on news naman. Okay. Yung Kaspa, sa akin, good token yan, no? Kaya lang kasi hindi ko alam kung gaano kalaki yung itataas niya ngayon, eh. Ayan, doon nag-drop nga siya 7%, oh, si Kaspa. Oh, ayan. Uy, mukhang tatamaan na yung ating stop loss, ah. It's okay, mga Lodi. Profit na tayo dyan. Drop sa money na yan, kahit tamaan yan. So, tingnan natin dito. Pero ang bias ko diyan drop pa rin. O yan. So 244 tayo ngayon, no? So positive tayo ng 26. So ang bias natin diyan hindi ko alam, short pa rin ba? So mamaya titingnan natin, tapusin na muna natin ang ating video. Ayan, chill lang tayo ba nagti-trade mga lods, no? Ayun lang, huwag kayong magpapaano sa emosyon kasi once na pinairal nyo ang emosyon mga lodi, GG kayo niyan mga idol, no? Magkakamali kayo ng mga desisyon pagka ganun, no? Easy lang, tanggapin nyo lahat ng mga mangyayari. Basura talaga boss ang government natin. Nasa malapit, nasa 500k ang gain ko sa Dogecoin. Oh, panis, 500k na yung ano niya, oh, Dogecoin, no? Pero wala ako balak ibenta kasi 100%. Sure ako na to the moon yan, basta dyan si Elon at Trump. Next year hawak na nila ang government. Common sense na lang kung utak negosyante ka. Tama ka dyan, idol, relaxing, no? Mukhang magiging milyonaryo ka. May andyan yung Gcash number ko, ha, mga idol. Baka ka naman. Idol, sarap pakinggan ng mga news at discussion mo habang nagdi-deliver ako ng mga parcel. Tamang Bluetooth earphone lang habang nagde-drive. Oh. Sound trip mo ako. Sound trip mo ako, ha. Pakinggan mo yung mga album ko dyan, ha. Isang buong YouTube channel. Natanong ko lang po, pre-market kahapon ng usual token sa Binance, tapos maraming nag-iyakan, puro losses, nagko-comment. Ba't po ganoon kapag pre-sale? Ay, pre-market. Pre-market kasi, mga lodi, parang mag-advance kang bibili. Di ba? So, hindi ko alam kung ba't ganun. Baka, kasi may mga bias na kasi ngayon yung mga tao, mga lodi, Meron na silang mga tinitignang mga coins na talagang gusto nila, no, mga lodi. So, ang sa tingin ko dyan, ayun nga yung ang weird dapat dapat ngayon, kung alam mo na magpa-pump, dapat ngayon pa lang nagbubodega ka na. Pero kasi yung iba ang ginagawa, nag-aabang sila kung ano yung mangyayari, nag-aabang sila ng breakout, which is ayun naman talaga kasi yung ibang mga nag-a-analyze, nag-aabang sila ng breakout, no? Pero syempre kapag nag-breakout yon sa presyo na ganun, pag nag-breakout yan, kunyari ito yung pinaka-breakout mo. Once na nag-breakout yan, dyan na sila po-position kasi ready na sila. Ito sa 95. Pag nag-breakout yan dyan, maraming naghihintay ng breakout dyan, Once na mag-breakout sa 95 yan, mga idol, marami na, kaya magpapump yan, baka umabot ng 96. Ngayon, ang swerte dyan, yung mga yung hindi nag-aabang ng breakout. Halimbawa, dito pa lang, nakaposition na sila. Sa 93 pa lang, nakaposition na sila. So, once na mag-breakout, kung panalo yung mga pumasok sa breakout, mas panalo yung mga nauna sa kanila. 'Di ba? So ganun Ngayon iba kasi talaga nag-aabang ng breakout 'yan. Kaya yung iba,
sell on news ang tawag doon, idol, no? Yan nangyari. Tama yung sinabi nito ni Trobe, no? Sell on news. Ganun yung nangyari dyan. Nangyayari sa crypto yun, mga lods. Normal lang yun. Ano say mo, Lodi, sa mga MAGA coins nagbagsakan? Ang say ko dyan, magpapump yan sa inauguration, mga Lodi, no? Siyempre, nag-take profit yung mga nag-hold niyan, eh. Nasa ano pa lang, nasa election. Kumbaga, anong tawag dito? Kampanya pa lang, kumuha na ng mga coins ng MAGA yung mga yan. Lahat ng MAGA na coins. May mga nag-invest na dyan sa MAGA kasi kumpiyansa sila naman na nanalo si Trump. Nung nanalo si Trump, nag-pump yan, doon na yung oras nila para mag-take profit. So, ang ginawa nila nung nag-pump, nag-take profit sila. Kaya bumagsak yung presyo ng mga MAGA. 'Di ba? So, ngayon, kung iisipin mo, dahil wala pang inauguration, talagang hindi mo naangat yan. Pero pag malapit na yung inauguration, o kaya biglang press, ang tawag dun? Na anuhan na si Trump. Siya na yung presidente na gano'n, no? Pag siya na yung presidente, nadeklara na si Trump na presidente, kikilos ulit yung mga MAGA na yan. Once na mag-pump yan, pump and dump lang yan, mga Lodi, kasi wala namang utility yan, eh. Diba? So, ang mangyayari dyan, yung pump, pag nadeklara na si Trump, magpa-pump yan. Dahil sa hype. Tapos, biglang unti-unti na magdadrop ulit. Ganun yun. Kasi syempre, magti-take profit na yung mga yan. Ba't ka mag-hold ng MAGA? Pwede ka naman bumili ng Doge. Pwede ka naman bumili ng XRP. So, iba dyan, pa-profit lang sila sa MAGA, tapos lilipat na nila sa mga coins talaga na gusto nila. Parang ganun. Diba? May chance ba ang Floki Pops na mag 3 pesos? Alam mo, sa bull run, lahat pwedeng mangyari. So, pwedeng mangyari yan. Pwedeng mangyari yan, idol. Pero yung chance ba? Medyo maliit yung chance, pero pwedeng mangyari. Ganun lang. Lahat naman nangyayari, mga Lodi. Floki yan, eh. May mga project din dyan, tsaka partner ng Binance yan, eh. Ramos, ayan. Si Chang Nang, shoutout. Si Short daw, ayan, nagpo-promote si idol. Kaya pala di ko mahanap, nag-change ka pala ng name sa YT. Nagpabayan? Ano yun? Nagpabata siguro yan. Nagpabata yan. Opo, naganggal ko yung kuya. Kasi naano ako sa ano, eh. Ito, bot ba to? Oo nga, bot nga yan. Nanggaling ko na yan. Hindi ako nag-ano ng bot, eh. Kasi iba-iba yung mga sinasabi. Wala sa topic. Parang nagpo-promote lang. Maniwala ka na, Lods, dahil yung SHIB natin nandun. Sana $1 ang isa ni SHIB, Lods. Grabe yun, $1. Pag nag $1 yun, idol, paparapol ko tong channel ko. Alam ba, pag nag $1 yung SHIB, 58 yun. Pesos. O, ilan ba? Grabe yun. Yan, wag daw ako maingay, sabi ni boss. Tawang-tawa kay Kagi, naging errand boy, alalay ng Axie. Okay, si Kagi. Alam niyo ba si Kagi, 100,000 yung niyan, niyan sa YouTube, pero nagtataka ako ba't walang nanonood sa kanya, eh. Tama ka, Kuya Jeblo, ang laki ng lugi ni Mark Zuckerberg, pero tinigil nila Metaverse, meaning laos talaga at di patok. Pang pandemic lang. Sumikat kasi yung Metaverse nung kala ng mga tao, hindi na babalik yung normal, eh. Nila, bahay-bahay na lang sila. Biglang bumalik yung normal. Sayang yung nila, sayang yung pagod nila ron. Buti talaga, Kuya Jeblo, tinigilan mo. Hindi naman ako tumigil sa Axie, mga idol. Sobrang talino mo. Ginawa mo, pinusuan mo spot ng Doge XRP SHIB ngayon, paldo na. Congrats, mas mataas pa yan, no? Hindi naman tayo mali sa Axie, mga Lodi. Nag-Axie pa rin tayo. Kaya lang, hindi na lang ganun ka... Kumbaga, tinatapos ko pa rin yung mga task ko sa Axie. Naniniwala pa rin ako dyan, mga idol. Solid pa rin naman yung Axie Infinity. Ang dami ko pa rin Axie. Kasi kung ayaw ko na mag-Axie, sana pinagbebenta ko na yung mga Axie ko. Ang dami kong Axie, 60... Ilan ba yung Axie ko? Check ko nga. 60 plus yung Axie ko, eh. 64. Oh. 64 yung Axie ko. Meron akong 9 accessories. Tas meron akong 2 item. Meron pa akong isang 1 consumable na kung ano man yan. Hindi ko na matandaan kung kailan ko binili yan. Basta yan. Oh. Meron akong 9 accessories. Oh. Ano ba yung mga accessories na yan? Alam mo yun, yung accessories na yan, kapalit niyan Axie. Di ba dati, pag nagpakawala ka ng Axie, magkakaroon ka ng accessories?
Sipin mo, 9 na aksi din yan, no? Kung sakali. Kaya lang, binenta na ako dito yung mahal. Yung Epic, binenta ko yung Epic eh. Yan, binenta ko yun eh. Bumili ako ng Axie ulit, ang inang yan. Puro Axie na lang binili ko, ang dami ko ng Axie yun. Yan. Solid pa rin tayo dyan, no? Hindi. May Gcash number nga sa description. Pwede pala yan. Gawin ko nga sa animation channel ko yan. Tas yung drawing mo, panang buy low, sell high. Ito nga pala mga idol, si D. Punta kayo, di kasi ito si D. Ayan, ito yung nagko-comment sa kanya. Pero dito sa YouTube channel niya na animation, na isa pa. Ayan, nakasubscribe din ako dyan, no? Laging nagaan yan. Merong mga video dyan si idol. Panoorin nyo, gumagawa ng mga makukulit na video yan. No? Si D. Shoutout kay D, ha. Malupit yan. Mag-subscribe kayo dun. Matindi yun. Yung nanghihingi ng Toin Coins kay Kuya Jeblo, asan ka na? Nag-online pulubi ka na naman. Yan nyo lang mga lodi. Boss, nag-convert ka ba ng Trezor? May P din ba? Meron may P doon, no? Pag mag-aano ka, pag maglipat ka ng mga coins, may P. Hindi ko lang matanda kung magkano, basta may P. Tagal ko na kasing hindi nagamit yung Trezor ko eh. Pero meron mga lodi, meron. Super agree at saludo ako. Sinabi mo sa akin, content creator ka pa din, pero syempre kung may magandang opportunity tulad ng bodega trading, mas dun ka. Yun is iba kasi naging kulto at panatiko nasa isa lang. Yun sabi ni idol, no. Siguro kaya nagbenta si Trang at Gihos ng Ron para nga, no. Malay mo, binenta nila yung mga ano nila kasi bibili sila ng coins na pang bull run nila, 'di ba? About sa spot trading, pero sa last nung natawang-tawa ako sa drawing mo. Mukhang ano. Wala, hindi na tayo magaling mag-drawing eh. Fred. Bago lang ba yan? Si Fred Durst. Fred Panopio. Ito. Alin dito? Tignan ko to. First convicted raccoon. Oy, nagpump po. Max natin. November 15 lang. Ngayon lang siya ginawa si Fred. Na? Yung raccoon na. Etong isang Fred na to. Si Fred Panopio. Ganun din. Ba't ganun? Dalawang Fred. Pag November 15 din to. November 3 naman. Dalawang Fred mukhang palumpalo yung gumawa niya na. Baka itong bata rin yung gumawa niya na. Ayan, si Shank, shoutout sa'yo. Boss, nabalitaan mo ba yung investigation ng US Congress yung about sa alien? Sabi nila yung alien wala daw sa outer space, nasa ilalim daw ng dagat. Mukhang sasabay sila sa bull run. Mukhang magmamasi bull run talaga yung mga mangyayari sa 25. Mukhang tropa ng mga alien si Satoshi Nakamoto. Alam nyo mga lodi, mas marami pa tayong alam sa outer space kesa sa dagat. Sa ilalim ng 5% pa lang ng dagat yung na-explore ng tao, mga lodi. Pero sa outer space marami nang na-explore, 'di ba? Nakapunta na nga sa buwan eh. Tapos may mga ano na sa Mars eh, may mga balita na sa Mars, may mga pag-aaral na. May mga pag-aaral na sa araw, sa buwan, sa stars. Pero sa dagat, mga lodi, 5% pa lang. Alam niyo kung bakit? Kasi mahirap sa dagat mag-explore. Kasi pag lumalim ka lang ng konti, lakas na ng pressure. So hindi na pag-aaralan ng tao yung mga nasa ilalim ng dagat. So ito, posible ito. Mga lodi, yung mga nagtataka tayo, inihintay natin, baka may manakop na alien sa outer space. Ay, galing sa langit. O sa taas, galing sa langit tuloy. Galing sa taas. Tapos biglang galing pala sa ilalim ng dagat natin mag-aahunan, no? O, yun. Totoo yun, mga lodi. 5% pa lang ng dagat sa dagat yung na-explore ng mga tao. Kasi nga mahirap siya. So ayan, kaya nga 'di ba, halos taon-taon may mga bagong nadidiscover na uri ng species ng hayop sa dagat kasi ngayon lang nila nakikita yung mga ganun. Malay niyo may Fishman Island doon, no? Andun si Jimbei. Andun pala si Jimbei. So ayan.
Si Erniel Larhayelbo. Ayan, shoutout sa'yo. XLM, napakaganda rin yan mga Lodi. Ang haba ng video ko, Jebro. Oo nga eh. Napahaba tayong daldal eh. 2025 si Brett Coin sa Binance. Lods, babalikan ko tong comment ko dito. O, ayan. Mukhang na, clip that na, sabi ni Idol Alexander. Lods, anong disadvantage yung nasa local wallet portfolio natin, nasa PDAX or CoinsPH? Wala. Bukod sa mataas ang P kasi dyan, Idol, minsan, hindi ako sure kung naano rin nila kasi pag marami na nagrereklamo niyan kapag tumataas yung market, yung may mga magwi-withdraw, biglang nagiging maintenance yung wallet o yung application, mga idol. So maraming issue diyan. Salamat sa notice, Sir Jeblo. Matagal-tagal na din ako nakasuporta sa Ron Network at Axie, pero parang wala pa din. I might take out some funds and current staking ko. Fasten our seatbelts na lang and let's hope for the best next year. According sa mga sa research ko, bullish din talaga or may potential mga current tokens mo. Let's see how it plays out. Salamat sa pagiging transparent mo sa aming mga viewers mo. Tuloy mo lang update sa news, sir. Marami na rin kaming sumusuporta sa iyo. Ayan. Since 2021. Uy, shoutout sa iyo, Kalin na. Oo, natatandaan nga kita, idol. Lagi ka rin nagko-comment. Madalas pala. Si Kalin Stanfield. O, ayan. Shoutout sa iyo, idol. O, Boss Gudo. Shoutout sa iyo. Idol, mag-score mo sa Trezor. Mura lang yung bili ko nun kasi ano lang siya, Trezor. Ano ba yung Trezor ko, boss? Trezor 1? Trezor 1 lang yun kasi ayun yung mga una. Matagal na yung panahon ng Axie 2021. So, ang bili ko lang sa kanya nasa 6.5 ata. 6.5. Pero ngayon, may mga bagong mga Trezor na updated na sila. Kasi yung Trezor ko, may mga coins na wala doon. Mga Lodi na hindi ko pwedeng makuha kasi hindi ko lang kung ma-update ko pa para makuha ko yung mga coins na yun. Pero yung iba, lalo na mga meme coins, parang wala dun sa Trezor ko eh. Sa Trezor 1. Pero may mga Trezor wallet ngayon na advanced na, parang bagong version. Mas marami na silang token na na-adapt. No, pero mahal. Ang tingin ko nung una nasa 14K yung bago ngayon na Trezor. No? So ayun. Si Antonio. Ayun yung ating mga news ngayon, no? Medyo tama yung decision natin, no, na inangat natin dito. Oh, ayan, na-break niya yung ano natin, descending triangle na Wachinango. Descending triangle na Wachinango. So ayan mga idol, yung update natin ngayon. So overall mga idol, gusto kong makita yung news ito yung ating pwedeng gumawa ng token kahit sino, mga idol, no? Pero may mga requirements din kasi doon. Pero free pwede, no? Onting kaalaman lang sa mga wallet doon sa application. Parang nag-aano ka lang, CapCut, mga ganun, di ba? Nag-aaral dati, wala akong alam dun eh. Parang nabibisit ako, ano ba to? Paano gagawin to? So, ganun din yun. Pag sa mga app na ganito, marami kang app na pwedeng gawan ng token. Kapag pinanood mo yung mga tutorial ng token, nagbibigay na sila ng app na kung saan mo gagawin. Halimbawa, eto, sa description yan, meron ng app na nakalagay kung saan mo gagawin. Ganun din dito. So, nasa inyo. Kung gusto nyo gawin malay nyo, pumatok kayo. Ngayon kayo pa yung yumaman dyan sa paggawa ng token. Pero make sure na hindi plano yung mang rug pull. Yung mga gusto nyo talaga magkaroon ng utility yung coins nyo. Diba? So, ganun, no? At syempre, puro positive news tayo sa ating crypto, sa Dogecoin, sa XRP. Lalong-lalo na sa XRP, syempre. At syempre, sa ating kabuuang crypto, mga idol, no? So, ayun lang. Maraming salamat sa mga nanood ngayon, mga idol. Sana i-like nyo ang ating video kung nagustuhan nyo yung video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo. At sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet natin sa baba. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Alauna pa kasi ang labas ni Boy What's up Kaya hindi siya makakapag-what's up ngayon. Yun lang. Salamat sa inyo mga idol. Kita-kits tayo bukas.